Hello, what's up? This is Cotman back again for another unboxing video. Finally, dumating na ang pagbabalik, ang pagbangon ni Cherry Mobile. Uy, sumilip agad siya. Dumating siya actually hindi sealed, so medyo alarming siya ng konti. Pero nawala yung alarm ko nung nakita ko na meron mga freebies. And I check kung legit ba tong freebies na to. And guess what? Dito sa mismong website nila, Cherry Shop, nakalagay pala talaga yun. Free Bluetooth speaker, game controller, screen protector, and jelly case. Yan, nababasa niyo ba? Pero yun, kasama talaga siya. So ito, pantakam to. Ito na naman tayo sa freebies. Baka dinadaan na naman tayo sa freebies ni Cherry Mobile. Pero thank you pa rin, Cherry Mobile, kung legit nga talaga ito. At walang issue yung mismong phone. Napanood niyo na ba yung isa kong unboxing ng Cherry Mobile? Yeah. I hope this time, it gets better. Better na si Cherry Mobile sa pagbabalik na ito. Alam niya na yung mga mali niya, may improvement. And maybe, good din yung kanya magiging software support. Kasi doon daw medyo, sabi ng mga tropa na galing sa Cherry Mobile, sa software support daw medyo sumala si Cherry Mobile nung huli na kasi. So, dito na tayo ngayon. Ito po yung mga freebies. Diretso na tayo sa box mismo ni Cherry Mobile. So, specs, meron na tayo dito ang specs. For expectations lang muna, ito ay 256GB storage na agad. Android 13, Helio G99. Okay, bago kayo mag-react, ang price po kasi nito is $799. You know, $799 po siya, okay? Sa mismong Cherry Shop po yan, ha? Cherry Mobile mismo. 6.7-inch Full HD Plus, that's 1080p, 120Hz na AMOLED display. Namnamin natin yung word na yun. AMOLED display kay Cherry Mobile sa halagang $7,999. So, 8,000 pesos. Sabihin na natin 8,000 pesos. At yung 256GB na storage niya, UFS 2.2 po yun. So, not bad. 8GB lang po ang physical RAM niya. Huwag na po natin basahin yung extended memory. 8GB lang talaga siya na RAM. 64MP na main camera. 16MP na front camera. Maganda na kaya ang camera ngayon ni Cherry? Malalaman. NFC, 5,000 mAh with 33 watts charging. So, yan ang expectations natin sa smartphone na ito. So, again, Aqua S11 Pro from Cherry Mobile. So, let's go. Dahil hindi na siya sealed, diretso na tayo sa, I see. Kaya hindi sealed kasi nilagay nila yung resibo. Yeah, sa resibo nga siya. Okay, sige, given. Pero, hindi pa rin magandang sign sa akin yung hindi sealed. Ngayong local version lang naman ito, hindi naman dumaan sa customs. Kasi, medyo sa customs kasi nasanay na ako na binubuksan ng customs bago i-release for delivery. Kasama sa box ay, pangsundot syempre. Meron nga siyang, what do you call this? Jelly case. Jelly case na transparent. Okay. Iwan natin yan dyan para maisukat natin ngayon. This is under display fingerprints sa halagang 8,000 pesos? No way! Okay, check Kukonfirm natin yan mamaya ng konti. Wait lang. Kalma. Baby, kalma. Baby, kalma. Ganda ng music na yun yan, no? Sino ba kumanta nun? Sabi nga sa comment section, sino kumanta nun? Narinig ko lang sa, sa TikTok. Confirm, 33 watts charging brick. Type-C to Type-C. Okay to. Ibig sabihin, power delivery certified siguro malamang to. Type-C to Type-C yung charging cable and data cable eh. That's good. So, ito ang kasama sa loob ng box. Yan. Okay, so move on na tayo. Continue. Tanggalin na natin to. Konting tour muna. So, sa taas, meron tayo ditong, hopefully, this is a noise cancellation microphone. Sa kaliwa is meron tayong, SIM tray. Kaya, bubuksan natin to. Yun. Hopefully, dedicated na siya. Hindi. Hybrid. Hybrid slot lang. Either dual SIM, walang micro SD card, or with micro SD card pero single SIM lang. So, yeah, hybrid. Siyempre, lalagyan na rin natin ng dito SIM card para ma-check na rin natin agad mamaya. Sa baba is nandito yung kanyang headphone jack, main microphone. Mukhang okay yata to sa vlogging. May noise cancellation nga talaga siya. USB Type-C and speaker grill. Dual speaker kaya ito. Dito naman sa kanan, nandito yung ating power button. Hindi nga siya flat. Mukhang nga siya, naka-offset. So, malamang nandito nga talaga. Under display fingerprint nga siguro ito. And then this one is the volume rocker. Sunod sa uso na rin naman, flat edge na rin naman talaga, And of course, we have the camera. Not bad. Pwede. So, nakikita natin dito tatlong camera, 1, 2, 3. Yes. Pero, expect na natin dito na yung dalawang camera dyan is basura talaga yan. Ito talaga ang totoong camera dyan yung isa. So, check natin yan. And then, of course, single tone lang siya na flash. Okay. And we have the Cherry Mobile branding. Okay. So, turn on na natin. Yun, nag-vibrate agad. That's good. Ibig sabihin, buhay yung phone. Check lang natin ito saglit habang nag-boot siya. Okay, fit na fit. Maganda rin naman. Okay, so may protection na rin tayo agad in fairness. And speaking of protection, tandaan niyo yung parang reminiscent ng yung
Yeah, kung di nyo po na itatanong, dati rin talaga akong fan ng Cherry Mobile, okay? Yun yung nung time na ang Xiaomi ay hindi pa kilala. Wala pa talaga siya sa Pilipinas ng ganong kalaking reach. Yes. Nung touring pa sa Xiaomi, pag China phone daw, low quality, parang ganon. Yeah. Nung time na yan, yung kasikatan talaga ng Cherry Mobile kasi syempre. And then, ang ganda ng fit niya, talagang ano siya sa sa dito yung pinaka-bezel ng gilid hanggang dun sagad ko sagad except dito sa baba, ay hindi pa siya nakaano. Okay, ganun din sa baba. Okay din kapit na kapit yung talagang protected yung phone. Yeah, pero tatanggalin na natin. Siyempre, nakita niyo naman So sa setup ko muna. Ayun may VoLTE na agad hindi pa natin setup. So yeah, setup ko muna, balikan ko kayo. Okay, confirm meron nga siya under display fingerprint. 8,000 pesos meron na tayong under display fingerprint sa Cherry Mobile. Parang wow, Cherry Mobile finally nakakahabol na yan. Ang gandang nito. Yung nga lang medyo mababa lang masyado yung Cherry yung fingerprint. Supposedly dapat nandito yung banda kagaya rito. Kagaya rito medyo mataas. Sa kanya masyadong mababa So konting adjustment lang pero minor lang naman siguro yan. Sobrang baba lang talaga yung fingerprint niya. And of course gusto ko rin napansinin nyo yung kanyang bezel almost symmetrical. Bahagyang sobrang hindi masyadong pansinin yung pagkanipis ng dalawang gilid. But overall kung unang tingin, mabilis na tingin lang, isipin mo talaga perfectly symmetrical siya. Sasabihin na lang natin na almost symmetrical talaga siya. So, ganda ng bezel na to. So, for now, ang ganda ng impression na nakukuha ko sa kanya. Medyo gusto ko na nga ulit siya. Parang mukha nga seryoso na talaga si Cherry Mobile this time. Setup ko pa, tuloy ko lang. Sa session na-distract ako sa pag-setup kasi natuwa lang ako. Gusto ko lang i-flex yung part na yon na merong under display fingerprint si Cherry Mobile. So, yeah. Continue. So, yun. Na-test na natin ng konti nakapag-explore na rin ako. So, check muna natin ngayon sa camera, Sa camera po, actually, maganda yung kanyang mga na-result. This one, mapakita ko sa isa-isa. This one was shot using the 100 megapixel na camera. Wait, pakita ko muna sa inyo yung actual na camera na mga settings. So, nakikita natin, meron pong night mode, video, larawan, portrait. Nakatagalog kasi the language lang ito. Ito yung actually yung kompleto. Yan. Slow motion, film, blah, blah, blah. Yung rear camera niya is 108 megapixel. Alright? So, medyo nalilito lang ako sa part na to, kasi sabi dito, may 108 megapixel. Pero, pag check natin sa kanya kasing specs dito sa kay Pinoy Techno Guide, nakalagay dito is triple rear camera, that's 64 megapixel and 2 megapixel. I'm not sure kung ano yung pangatlo, QVGA, something like that. Pero, meron nakalagay dito ng 108 megapixel. Ngayon, pumunta naman tayo sa mismong website ni Cherry Mobile. So, medyo confusing ito, pasensya nyo na, bear with me. Nakalagay lang din dito, 108 megapixel super pixel camera. Nakalagay, naka-indicate, di ba? Pero nakasulat sa baba, 64 megapixel AI triple camera and 16 megapixel front camera. So, hindi ko alam kung 108 megapixel ba talaga itong nasa rear or 64 megapixel. Okay? Ngayon, pagdiringan natin dito sa device info hardware, 64 megapixel lang po talaga. So, medyo confusing sa akin yung 108 megapixel. Maybe interpolation lang itong part na to. Hindi ako sure kung tama ako dun, pero parang pixel interpolation yata. Pero, tingnan nyo na lang yung result ng kinuha ko using the 108 megapixel. This one is kuha po siya sa 108 megapixel. Yan. So, para makita nyo na mas malinaw. Yun! Try ko na lang din i-post dito siguro sa screen para mas makita nyo na mas maayos. And then, swipe tayo. This one also is 108 megapixel. Kung sa detail lang po, papakita ko sa inyo, zoom in ko. Napakaganda po ng details. Kung mag-zoom in kayo, talagang kuhang-kuha niya yung detail sa paligid kung saan ka magpo-focus. I-tap mo lang yung screen kung saan mo gusto siyang mag-focus at pag nag-focus na siya, kuhang-kuha yung detail. So, I don't know kung anong ginagawa niya, 64 megapixel or 108 megapixel, pero it works. Okay? Again, kapag ginamit mo yung feature na to itong 108 megapixel sa dulo. Although, kapag ginamit mo yan, mapapansin mo may kabagalan yung kanyang pag-snap ng picture. Like, papakita ko sa iyo saglit. Kuha natin yung picture yon. Yan, nakita niyo may 1 second delay, may konting loading. Pero sa normal na shots, instant, di ba? Kita niyo? Instant. 108 megapixel, may konting loading. Yun, nakita niyo, may iikot mo na siya bahagya. Pero sobrang saglit lang naman ng delay, I believe pwede na siyang i-ignore na lang. Okay? Ang ganda rin ng kuha, 108 megapixel yun, boosted talaga yung kulay niya, pero ang ganda ng pagkaka-boost kasi social media ready na agad yung mga shots. So, move on tayo. Ito, another 108 megapixel, pero this one is a low light. Sa medyo konting liwanag lang na nakasilip sa bintana na nakukuha. And look at that detail. Again, low light po ito, Look at that details.
Kukuha nyo. Usually, yung ibang mga na-test ko na smartphone, medyo nagbe-blur na yan. Nagkakaroon ng oil pastel. Tamo yung detalye ng tela. Oh. I'm not sure kung kita skin, pero nakita yung detalye ng tela. And other parts ng fur hat ko. So, yeah. Ang ganda po na kayang i-produce ng 108 megapixel. So, dito sa part na to, yung 108 megapixel niya na feature dun sa camera, siguro bibigyan ko siya ng nasa mid-range quality talaga. Yeah, so this is an improvement on Cherry Mobile's camera app or camera software. Astig, bibigyan ko siya ng thumbs up talaga rito. Ang ganda. And then, ito naman, may papakita ko na siguro sa inyo sa screen. Ito yung kanyang selfie video na kuha. So, ito naman po yung front camera niya. So, okay naman actually. Boosted pa rin ng kulay, which is, I think, mas nagugustuhan naman to ng iba. Kasi, ito rin naman ang ginagawa nila iPhone at Samsung. Itong pambuboost ng kulay. It's just that napansin ko lang na konti na hindi siya ganun ka-sharp yung kuha. And yes, medyo parang pinapakinis niya ako, which is hindi naman ako makinis talaga in person. So yeah, pasok siya sa akin pagdating sa color, kasi nga, ready, na siya social media ready na eh. Pero siyempre, sa mga professional talaga, yung magagaling, yung mga medyo mabusisi sa camera, baka hindi po masa sa kanila to, na medyo slightly processed na, hindi actually, medyo aggressive yung processing dito ni Cherry Mobile. But the color, look at the color, parang may frame drops na nangyari to na. Nag-drop yung frame ng recording. Pansin niyo ba? Okay. Anyway, parang napansin ko lang, parang nag-stutter yung movement ko rito sa screen. So, medyo soft, pero okay lang yan since as expected naman na siguro sa 8,000 pesos. Still, I like the color, dito, ginamit nila na color palette. I like it. And pwede na sa akin to. Kamusta nga pala yung microphone? Okay din ba? Pwede pang vlog? Kasi, panalo na sa akin yung kulay, nag-frame drop, parang nag-frame drop ulit. Hopefully, sa actual result, hindi nag-frame drop. Nakikita ko lang sana dito lang yan sa screen ko nakikita, no? 30 FPS po ito. 2K at 30 FPS. So, yan. Microphone, okay kaya? Good for vlogging? Good for vlogging? Yeah. Let's see. And balik tayo sa, ito yung kauna-unang kuha ko na 108 megapixel kung tama ang pagkakalala ko. Ito yung kauna-unang, kaya dito, nung nakita ko to unang shot ko, wow! Kuha ito ng 108 megapixel na Cherry Mobile. Yan, pakita ko sa inyo side by side. Ito yung sa screen, ito naman yung actual na kuha dito sa side na to. Look at that! Then zoom natin ng konti. Look at that level of detail, oh! Aha! Yeah, boosted ang kulay. Nandun na tayo sa mga magre-reklamo dyan. But again, this is social media ready na. Hindi mo na kailangang edit. Kanya ka buhay na kuha, oh. That's Cherry Mobile, ha? That's an improvement. And hindi na siguro 1 thumbs up. 2 thumbs up ko bibigyan. Itong camera na to. Dito sa rear camera, ha? Sa rear camera ni Cherry Mobile Aqua S11 Pro. Winner! Ang ganda ng kuhang to, buhay na buhay. And ang ganda rin ng separation ng background. This is the complete package ito. Isang kuha lang ito, ha. Ito yung kauna-unang shot na kuha niya. And that is why sunod-sunod na yung kinuha ko rito na, ganda nga talaga. Ito naman yung sa front camera. Papansin nyo dito, medyo may beautification. Tsaka soft yung kuha. May, kita nyo, hindi ganun yung details. So medyo soft siya. So pagdating sa selfie camera, slightly boosted lang yung kulay, pero may pagka-soft ng konti. So, yeah. Ito yung portrait mode. Pansin nyo naman, maganda yung kahit paano. Ang ganda ng guhit niya sa gilid para magkaroon ng bokeh effect. But, slightly, kung titignan mo maigi yung picture ko, ako din medyo nag-bokeh effect. Ito, tingin ko, processing niya na to kasi para beautify niya ako rito sa portrait mode na to. And then, lipat pa tayo. Ito naman yung walang bokeh mode. To normal na picture ko, papansin nyo kasi medyo malinaw din yung background. Pero, overall, halatang halata yung may pagka-aggressive yung beautification niya, And then, lipat tayo. Ito naman rear camera. Rear camera po ito using the 2K resolution, 2K at 30 FPS. Okay? Papakita ko na nandito. So, ito po na-excite akong pakita sa inyo na ito po ang Cherry Mobile na ang highest po niya is 2K actually. 2K resolution video recording. Pero at 30 FPS lang max natin. So, lahat 30 FPS, wala po siyang 60 FPS, even sa 1080p. But, look at that color. Sobrang vibrant po niya. Actually, to be honest, yes, boosted po yung kulay. Pero, in fairness, napakaganda ng pagkaka-boost niya rito. Buhay na buhay. Parang Samsung lang, ika nga. Pa-boosted ng kulay. So, yun. Galaw-galaw natin ng konti. So, pakita ko lang sa inyo. So, bimabilis lang yung focus. Let's go. Tayo sa liwanag para mas fair ang labanan. Focus. 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 Instant yung focus. Lagi tayo ng konti. Focus. Focus. Focus.
Focus. Oh boy, instant ang focus. Okay So, try naman natin yung zoom. Kung lalay tayo ng bahagya. Yan. Zoom tayo. Up to, ang maximum ay 4 times zoom. 4 times zoom niya is, actually, hindi na natin pala kita. Hindi na ganun kalinaw. So, yeah, doon lang. Yung zoom niya is, yung digital zoom niya is hindi reliable. Hindi na natin kita yung mga letters doon sa keyboard So, yun. And of course, yung mga mukha ng ibang characters, ng mga figurines ko is hindi na rin kita. So, yun. Basically, try natin sa 2 times. Baka medyo okay sa 2 times. Oops. Try ko lang. Oops. Yan. Same. So, pangit ang digital zoom na. Hindi po maganda. Pero okay, wag na natin mag-zoom. Ayan na lang. 1 time zoom. Okay siya. Boosted ang kulay. Not the crispiest na talagang sobrang lutong na linaw, ika nga, but okay na siya sa linaw kung sa linaw. And yeah, that boosted color though, buhay na buhay ang kulay. Para sa akin, okay na yan. At least hindi mo na kailangan i-edit dahil boosted na yung kulay niya. Ganda. Solid. Kamusta naman yung microphone? So, ang ganda ng kuha ng kanyang video, no? So, pwede na. Again, sa rear camera yung kuha. Goods. O, bibigyan ko na nga ng 2 thumbs up para sa 8,000 pesos. Tapos ganun kaganda ang kuha ng camera. Boosted pa. Boosted pa yung kulay. So, goods. And then this one, rear camera din to pero image lang. Ganda rin ang separation dito. Tsaka yung level of details. Eto, okay dito. Medyo kita natin yung ganda ng dynamic range, no? Dito sa part na to, yung black and then yung brightness dito sa part na to. Ang ganda tuloy ng overall result dito sa picture na to. Dynamic range dito sa dark and white. Sa dark part na to, tapos yung white na konti. Ganda na buhay na. Parang cinematic yung kuha. And then, boosted din yung kulay, of course. These two, oh my God, look at that. Diba? Ang ganda ng kuha. Solid. Yan, ito yung kauna-unahang shot na kinuha ko using this smartphone. Dito pa lang, sabi ko, ay wow, pwede panlaban. And even pag nag-zoom tayo, kita pa rin yung details ng mga letters, Yes, that's the rear camera for you ng Aqua S11 Pro. So camera wise, ang ganda po sa likod, sa front, usable lang, okay? Hindi siya kasing ganda obviously ng rear camera, okay? So yung front, goods, sakto siya sa 8,000 price, pero yung rear camera, goods siya pang almost mid-range na yung quality. Honest po yan, ha? Sinasabi ko sa inyo kung alin talagang pangit at hindi. Alright? Now, sa benchmark naman tayo, okay? So, sa CPU throttling test, nakakuha tayo ng 42 degrees Celsius lang, natapos niyang 15 minutes, that's good enough, at 150,000 na GIF score. That means, I believe, kaya nito hanggang high, at least, stable to sa high setting siguro. For most of the heavy games, pero hindi lahat naman siguro, most lang. And stability, 90%. Not bad, diba? And of course, tinest natin sa Antutu app, 71,000 yung CPU, 60,000 ang GPU. Wow! Okay? So yes, I'm aware na mababa ang 320,000. But look at the GPU score versus the CPU score. Hindi siya half. Okay? Almost magkasing score ang CPU at GPU. So, I think maganda ang optimization siguro. Nag-anticipate lang ako and I'm being optimistic na tingin ko maganda siguro ang magiging performance nito sa gaming. Pero syempre, pupunta tayo dun sa gaming ngayon na. And of course, pansinin nyo muna, 44 degrees Celsius tayo dito, ha? So, medyo tumaas siya sa papuntang overheating na. Lipat na tayo sa gaming. Isang game lang to and then tapusin na natin yung video. Okay? So, yun, na-set na natin yung taco stats. Nakikita natin ngayon ang FPS niya. Yan, pumapalo na siya. So, test natin sa Farlight para makita natin kung kaya niyang paabutin ng at least 100 FPS man lang yung game. Depende. So, check natin yan. Malalaman natin yan. And plus the battery temperature. Dito sa side na to, nakita niyo yung refresh rate, FPS. Tingnan natin kung magtutugma sila or hindi masyado. Pero kung hindi man magtugma, at least sana hindi masyadong malayo yung gap or differences. Okay, let's go. Check natin yung graphics. So, as for the graphics, naka-default po ito. Hindi ko pa ginagalaw. Smooth ang default niya. High lang yung frame rate and resolution medium lang. Siyempre, sasagad natin ng extreme yung frame rate para masubukan natin kung hanggang saan yung kaya niya bigay na frame rate. Again, default settings except sa frame rate, sinagad natin sa extreme kung kaya niyang itaas sa hanggang 120. Pero so far, sa ngayon, mukhang maganda ang pinapakita niyang frame rate, 119 FPS at 40 degrees Celsius, okay? At ang load nasa 60 to 80%. So medyo mabigat sa kanya, no? 70 to 80% yung load sa CPU. Pero observe natin and tingnan natin kung hanggang saan yung maximum na temperature na makukuha natin.
Okay? Recorded naman siya ngayon sa Tacostats. So mamaya makikita natin yung average niya na FPS. So yan, ito na. Let's go. Fairness, okay yung lakas ng audio niya ha. Pwede good for sa room. Yeah. Nambaba tayo ng 60. Kita niyo ba? Yeah. So, yeah. Observe pa rin natin. Mamaya makita niyo yung actual na score. Woo! Tapos, victory! So, ang final na battery temperature, 43 degrees Celsius. So, medyo papuntang overheating pero okay pa yan, manageable pa yan. 63 FPS pero mamaya. Titingnan na natin yung average frame rates. Check natin. So, papakita ko na sa inyo yung average frame rate. Pero in fairness, hindi siya nag-overheat masyado. So, nakailang minuto tayo. 20 almost. Okay, so check na natin ngayon yung average niya na FPS sa Tacostats. Alright, view. Firelight, 18 minutes, 54. Ito tayo sa 18 minutes kasi ito 31 seconds lang eh. Ito tayo sa 18 minutes, so almost 20 minutes nga. So average FPS is 64 FPS lang. So for Helio G99 na usually sa ibang mga smartphone din may Helio G99 na naglalaro sila sa 90 to 100. This one is 64 FPS lang for some reason. I don't know why. And yeah, actually naramdaman ko rin yung nakang draft, yung parang medyo nagkakaroon ng stutter. Pero sobrang random naman pagdating sa stutter. Papakita ko na lang sa inyo saglit. Hindi tayo maglalaro. Hindi naman ako player ng Mobile Legends. Pakita ko lang sa inyo yung default settings ni Mobile Legends in case na gusto nyong bilhin to for Mobile Legends. Open lang natin to saglit. So ito yung default settings niya. Naka-default, hindi ko pa po ginagalaw. Kaya niya hanggang high. By default pa lang high, FPS and high graphics. Pwede po natin isagad sa super and ultra. I'm not sure kung pwede mag-work dito. But anyway, super and ultra lang po. Super FPS, so basically that's 60 ba? 60 or 90 FPS. Pakisabi na lang sa comment section. But the graphics, you can go ultra. So, not bad. Kung kaya naman sa Firelight, I believe kayang-kaya naman niya ang Mobile Legends, diba? Mas mabigat naman di hamak ang Firelight and mas malaki yung mapa. And then finally, papunta na tayo sa verdict. Papakita ko muna sa inyo yung mga napansin ko. Actually, nagustuhan ko yung part kasi diba AMOLED po ito, diba? AMOLED screen with 120Hz screen refresh rate. Gusto kong emphasize sa inyo to. So, pag pumunta po kayo settings under display, makakakita kayo ng mga ganitong features. May always on display na siya. Hee! Ang ganda nito. May ganito siya, always on display kung gusto niyo lang naman. And then, edge lighting. Yan. Pagka may nag-text or kung anong app ang gusto niyo, pwede kayo pumili kasi kung ano yung mga supported niyang apps. Select app lang kayo rito. So, nilagyan natin messages, Gmail, what else? Messenger. Dapat natin yung Messenger. Ba't wala dito yung Messenger? Yun, Messenger. Yan. Yung mga importante lang na gusto niyo magno-notify sa inyo kahit naka-off on screen, pwede niyo pong i-activate yung part na to. Yan, pili lang kayo kahit ilan. And then, once na nakapili na kayo, make sure na to click apply para makakuha nyo itong part na to. And then, meron tayong color mode temperature. Pwede natin timplahin ng trip natin color. Siyempre, nilagay natin sa vivid. Kaya ganyan na buhay yung screen. Solid. I don't know. Na-excite ako. In a way, natutuwa ako para sa kay Cherry Mobile. Kasi, of course, this is Pinoy brand. Although hindi siya siyempre na engrande, but para sa akin, it's time, nakakasabay na nga talaga si Cherry Mobile. And I like it. So excited ako sa mga susunod na i-release na smartphone ni Cherry Mobile kung ganito ng ganito ang papakita nila. Nagustuhan ko especially yung kanilang camera. Maalala niyo, ganda ng ano ko doon. Of course, the rear camera ang pag nag-uusapan ko dito ha. Hindi yung front camera. Yung front camera, average. Sa rear camera, very nice po talaga siya. So, okay na okay. And then, ang dami pa rito actually. May mga special function pa siya rito. Yeah. Dynamic capsule. Ito yata yung parang sa iPhone. Kung di ko nagkakamali. Yun, parang nga ganon. So, activate natin kung lalabas. Permission. Sige, try natin. Actually, hindi ko ito napansin kanina eh. Enhance mode. Accessibility. Widget box.
on. Yan, naka-on na. Try natin i-activate siya ngayon. Where's that? Widget box. Okay na yan. Dynamic capsule. Turn on. Ayo, tuwing ano lang. Pagka may notification lang, ganon. Like charging of some sort. Okay, so parang ano siya yung sa Infinix. Gagana lang yung parang sa iPhone na yan kapag kami notification nangyayari. Wala bang ano yung fix? Maganda sana kung may fix, diba? So hanggang doon na lang muna. Again, first impression ko sa kanya, panalo siya sa akin. Okay, good. Para sa 799 na may mga features siya na napawawa ko. And may mga features din siya na average lang, sabihin natin average, but may mga wow factor eh. So, I'm excited for Cherry Mobile. Sana medyo mag-improve pa sila, especially sa software side, sa optimization ng kanilang sa gaming part. I realize na, syempre, Helio G99 pa rin naman to, but still, may nakikita naman tayo ng Helio G99 na kaya hanggang 100 FPS, diba, sa Firelight. So, this one, medyo mababa yung 60 FPS. Hopefully, sa susunod na update, ma-improve nila yung part na yon. I'm not really putting my hopes up masyado, pero right now, as is siya, ito sa first impression natin, panalo na siya, nanalo na siya sa puso ko. Wow! Hindi po ito sponsored, binili ko po ito, baka pinakita ko sa inyo, bigyan ko lang kayo ng pro, baka sabihin nyo kasi sponsored ako, kaya sinasabi ko to eh. Nagsabi pa rin naman ako ng mga negative, so yeah, yun. So yan no, kaka-deliver lang po kahapon, actually, Aqua S11 Pro. Yan, binili ko po talaga yan ng direct mismo kay Cherry Mobile. Iwan ko yung link dito sa video description para makakuha rin kayo ng mga ganitong freebies. Yeah, may freebies po tayo. Meron tayong Bluetooth speaker and game controller, mobile game controller. So, yun. So, yun na muna ngayon ang first impression. Kung gusto nyo mapanood yung detalyadong review kung saan titingnan natin yung endurance ng battery niya, more testing pa sa camera, more gaming testing pa, etc. etc. Pues, consider nyo na mag-subscribe, like, and share. So, ganda na lang. This is Scottman, and ito po ang Cherry Mobile Aqua S11 Pro. Link, iwan ko sa video description or try ko ipin sa comment section. Hanggang doon na lang. I'll talk to you again soon.